30% #30 $5 milyong ang dapat sanang magtapos ng mga pag-uusa. Ito ang uri. Ang numerong nagpapatahimik sa mga pagdududa, nagbabago ng mga prioridad, at ginagawang ampersand quote, siguro ampersand quote, ang ampersand quote, hindi kalanman, ampersand quote, sa boxing, kadalasan ay sapat na ito upang maibalik ang mga alamat sa mga silid na kanilang isinumpang tuluyan na nilang iniwan. Gayunpaman, kapag ang pangalan ni Manny Pacquiao ay konektado sa isang $35M na laban kay Jake Paul, ang reaksyon ay hindi kasabikan. Ito ay pag-aalangan. Dahil hindi ito problema sa pera. Ito ay isang problema sa kahulugan. Hinabol na ni Pacquiao ang pera dati, hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil kailangan niya ang kinakatawan nito. Kaligtasan, pagkakataon, impluwensya. Minsan ay binigyan siya ng pera ng mga opsyon noong wala pa siya. Bumili ito. Ang oras, kaligtasan, at dignidad para sa isang pamilyang lumaki nang wala nito. Ngunit tapos na ang kabanatang iyon. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, ang $35M ay hindi nalulutas ang anumang paghihirap ni Pacquiao. Hindi ito pinoprotektahan ang isang pamana na sinemento. Hindi nito binabago kung paano siya tinitingnan ng kanyang mga anak. Hindi nito sinasagot ang mga tanong na talagang nagpapanatili sa kanya nagising. At kaya naman parang mali ang laban na ito para sa kanya sa paraang hindi kayang ayusin ng mga numero. Mula sa labas, mukhang hindi mapaglabanan ang alo. Si Jake Paul ay mas bata, mas kaunti ang karanasan, at nakabatay sa palabas kaysa Sarsom. Paborable ang kalkulasyon, parang makasaysayan. Ang araw ng sweldo, ang panganib, para sa ilan, ay parang kaya ng kontrolin. Ngunit hindi na. Kinakalkula ni Pacquiao ang panganib sa paraang ginagawa ng mga tagahanga ngayon. Kinakalkula na gastos ang halaga ng pagpasok sa isang naratibo na hindi kanya. Ang halaga ng pagbibigay ng kredibilidad sa isang format na hindi niya kailanman kailangan. Ang halaga ng pagpapahintulot sa pangwakas na imahe ng kanyang karera na mahubog ng isang bagay na hindi niya binuo. Dahil ang laban na ito ay hindi tungkol sa boxing. Ito ay tungkol sa atensyon. Si Jake Paul ay umuunlad sa mga kapaligiran kung saan ang atensyon ang mahalaga. Kung saan ang laban ay umiiral bago pa tumunog ang kampana at nagpapatuloy. Kahit matagal na matapos ang resulta. Kung saan ang kahulugan ay nababaluktot at ang persepsyon ay mas mahalaga kaysa sa estruktura. Si Pacquiao ay nagmula sa kabilang mundo. Ang kanyang karera ay hinubog sa kakulangan, hindi sa kasaganaan. Sa disiplina, hindi sa palabas. Sa isang sistema kung saan ang kredibilidad ay nakamit ng paisa-isa, kalaban ng walang shortcut. Ang pagpasok sa mundo ni Jake Paul ay nangangahulugan ng pagtanggap sa mga patakaran nito. At si Pacquiao ay hindi kailanman lumaban sa mga tuntunin ng iba. Ipinapalagay ng mga tao na ang pagtanggi sa $35M ay pagmamataas o katigasan ng ulo. Hindi ito alinman sa dalawa. Ito ay kalinawan. Alam ni Pacquiao na ang pera ay maaring bumili ng pagkakataon, ngunit hindi ito mabibili, pagkakahanay, ang laban na ito ay hindi na naayon sa kung sino siya ngayon. Sa puntong ito ng kanyang buhay, hindi na sinubukan ni Pacquiao na patunayan ang kanyang katatagan. Sinusubukan niyang protektahan ang pagkakaugnay-ugnay. Naunawaan niya na ang huling bagay na naalala ng mga tao ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga nauna. At ang pakikipaglaban kay Jake Paul ay magdudulot ng pagbagsak ng mga dekada ng kahulugan sa isang maingay na sandali na hindi sumasalamin sa kanyang paglalakbay. Manalo at sinasabi ng mga kritiko na natalo niya ang isang YouTuber. Matatalo at ang usapan ay magiging walang patawad sa isang igla. Alinman dito, ang kwento ay lumilipad palayo sa kung ano kalaga ang kinakatawan ni Pacquiao. Iyan ang tunay na panganib. Hindi ito tungkol sa takot na mawala. Natalo na si Pacquiao dati. Sa publiko, masaki. Nakaligtas siya rito dahil ang mga pagkatalo ay may katuturan sa loob ng mga patakaran ng sport na pinag-ukulan niya ng buhay. Sinisira ng laban na ito ang mga patakarang iyon. Ginagawa nitong nilalaman ang isang panghabambuhay na kompetisyon ng piling tao. Binabago nito ang husay bilang novelty. Inilalagay nito ang disiplina at palabas sa parehong antas, at iyon ay isang kalakalan na hindi kailangang gawin ni Pacquiao. Naiintindihan niya ang isang bagay na hindi pa kailangang isipin ni Jake Paul. Ang mga katapusan. Ang mga karera ay hindi natatapos kapag huminto ang katawan. Nagtatapos ang mga ito kapag ang kahulugan ay nababawasan. Kapag ang huling kabanata ay hindi tugma sa aklat na nauna rito, naisulat na ni Pacquiao ang kanyang wakas, ng tahimik, sinasadya, sa sarili niyang mga termino.
Ang muling pagbubukas ng wakas na iyon sa halagang $35 mi, nangangahulugan ng nagsasapanganib ng pagbebenta para sa pera. At ang pagbebenta ay hindi na mababawi. Mayroon ding mas malalim na patong dito, isa na hindi kayang hawakan. Ang pera. Hindi na lumalaban si Pacquiao para sa pagpapatunay. Hindi na niya kailangan ng mga pulutong para kumpirmahin ang kanyang halaga. Hindi na niya kailangang patunayan ng kaugnayan sa isang sport na alam na ang kanyang ibinigay dito. Lumalaban si Jake Paul para sa kaugnayan. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Dahil kapag hindi magkatugma ang mga motibasyon, hindi lang hindi pantay ang laban, ito ay hindi tapa. Ang isang tao ay nagbebenta ng atensyon. Ang isa naman ay sumasapanganib ang pagkakakilanlan. Alam ni Pacquiao na ang pagpasok sa laban na ito ay magbabago sa kanya mula sa pagiging kalahok patungo sa pagiging pro. Mula sa pagiging autor ng kanyang karera patungo sa pagiging karakter sa kwento ng ibang tao. At iyan ay isang pagbaba ng antas na hindi kayang itago ng kahit anong halaga ng pera. 30% #30 $5 milyong ang maaring magpabago sa isang ban account. Hindi ito mababago kung sino ka kung babalikan mo ang nakaraan. Narating na ni Pacquiao ang kambihirang yugto kung saan ang pera ay may lumilitaw na kita. Ngunit ang mga desisyon ay may permanenteng mga kahihinatnan. Kung saan ang pinakamahirap na bagay na protektahan ay hindi kalusugan o kayamanan, kundi kahulugan kaya nga parang malabong. Mangyari ang laban na ito. Hindi dahil hindi kaya ni Pacquiao. Hindi dahil natatakot siya. Kundi dahil may naiintindihan siya na hindi naiintindihan ng alok. May mga laban na mas mahal kaysa sa binabayaran. Paano binibigyang kahulugan ni Pacquiao ang panganib ngayon, at bakit? Nabigo ang labanang ito sa pagsubok na yan dati. Ang panganib ang pangunahing pinagkakatiwalaan ni Manny Pacquiao. Tinanggap niya ito kahit walang ibang gustong gawin. Iyon, umakyat siya sa weight classes kahit hindi ito ayon sa lohika. Nakipaglaban siya sa mga kampiyon noong kasagsagan ng kanilang laban, sa kanilang mga bakuran, na may mga disbentahan na maaaring magtakot sa matatalinong tao. Nabuo ng panganib ang kanyang reputasyon dahil ang panganib lamang ang tanging landas na magagamit. Ngunit nagbabago ang hugis ng panganib sa paglipas ng panahon. Sa yugtong ito ng buhay ni Pacquiao, ang panganib ay hindi na pisikal ang una, kundi existential. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang kayang tanggapin ng kanyang katawan. Ito ay tungkol sa kung ano ang kayang tiisin na kanyang kwento. At doon agad nabibigo ang laban ni Jake Paul. Sinusukat na ngayon ni Pacquiao ang panganib sa pamamagitan ng pagkakahanay. Nagdaragdag ba ang isang laban? Ang pagkakaugnay-ugnay sa kanyang paglalakbay, o binabasag ito? Pinalalawak ba nito ang kahulugan, o pinalitan ito ng ingay? Iginagalang ba nito ang lohika ng kanyang karera? O sinasamantala ito para sa palabas? Ang iminungkahing laban na ito ay walang ginagawa sa mga bagay na iyon. Ang mga laban sa palabas ay madalas na itinuturing na mga hindi nakakapinsalang side quest. Ampersand quote, libangan lang, ampersand quote, negosyo lang, ampersand quote. Ngunit naunawaan ni Pacquiao na walang anumang bagay na nakakabit sa iyong pangalan sa antas na ito ang may tuturing na kahit ano. Ang bawat desisyon ay nagiging bahagi ng permanenteng record. Nabuhay siya nang sapat ang tagal upang makita kung paano nagbabago ang mga salaysay. Ang isang maling pagpili ay maaring masakop ang 10 disiplinang desisyon, hindi dahil mas mahalaga ito, kundi dahil mas madaling pag-usapan. Ang memorya ng boxing ay walang awa. Sa ganoong paraan, pinagsisiksik nito ang pagiging komplikado sa shorthand. At ang shorthand ay hindi pinapaboran ang konteksto. Hindi natatakot si Pacquiao na tumalo kay Jake Paul gaya ang iniisip ng mga tao. Ang kinatatakutan niya ay ang pagkapanalo at pagkatalo pa rin ng isang bagay na hindi mapapalitan. Dahil ang pagkatalo kay Jake Paul ay hindi nagpapaunlad sa lohika ng kanyang karera. Hindi nito sinasagot ang tanong na tinatanong ng sinumang seryoso. Sa boxing, lumilikha lamang ito ng nilalaman. Ang pagkakaibang iyon ay lubhang mahalaga sa kanya. Sa halos buong karera niya, lumaban si Pacquiao sa loob ng isang balangkas na may katuturan. Kahit ang kanyang mga pagkatalo ay akma sa ecosystem ng elite competition. Nangyari ang mga ito laban sa mga kapantay na nagbahagi ng parehong mga panganib, parehong mga sakripisyo, parehong profesional na wika. Hindi nagsasalita si Jake Paul ng wikang iyon. Nagsasalita siya ng visibility, leverage at virality. Ang mga kagamitang iyon ay epektibo, ngunit umiiral ang mga ito sa labas ng estrukturang pinag-ukulan ni Pacquiao na kanyang buhay. Ang pagtanggap sa laban ay nangangahulugan ng pagtanggap sa estrukturang iyon na hindi na mahalaga.
Hindi yon isang natural na desisyon. Binabago nito ang kahulugan. Ang kanyang pangalan. Naunawaan din ni Pacquiao na ang mga spectacle fight ay hindi tumatanda ng maayos. Panandalian nilang pinukaw ang atensyon, pagkatapos ay permanenteng pinahina ang mga pamana. Pagkalipas ng mga taon, nawawala ang nuance. Ang natitira ay ang kaugnayan. Hindi naalala ng mga tao ang konteksto. Naalala nila ang headline. At ang headline ay hindi kailanman mababasa ng ampersand quote. Pinapanatili ni Pacquiao ang kanyang pamana, ampersand quote. Mababasa dito ang ampersand quote. Nakipaglaban si Pacquiao kay Jake Paul, ampersand quote, iyon lang. Lahat ng iba pa ay magiging talababa lamang. Umabot na si Pacquiao sa puntong mas inaalala niya kung paano babasahin ang mga bagay ng tahimik kaysa kung paano ito pakinggan ng walang ingay. Ang katahimikan ang siyang buhay ng pamana. Mayroon ding issue sa disiplina. Dito na bihirang pag-usapan. Naniniwala si Pacquiao sa paggalang sa kasanayan, hindi bilang tradisyon, kundi bilang responsibilidad. Alam niya kung gaano karaming mga boksingero ang hindi nakakuha ng mga pagkakataong nakuha niya. Ilang karera ang nasira sa paghabol sa mga shortcut na hindi naman talaga umiiral. Ang pagsali sa laban ni Jake Paul ay nagpapatunay sa isang sistema na nagbibigay ng gantimpala sa atensyon kaysa sa apprenticeship. Hindi naman ito ginagawang masama, ngunit ginagawa nitong hindi tugma sa mga pinahahalagahan ni Pacquiao. Hindi niya kailangang kondenahin ito. Hindi niya lang kailangang lumahok dito. Minsan ay binigyan ng pera si Pacquiao ng kalayaan. Ngayon, pinapayagan siya ng kalayaan na tumanggi sa pera. Mahirap intindihin ng mga tagahangaang pagbabagong iyon dahil nakikita pa rin nila siya bilang isang gutom na boksingero na umaakyat. Pacquiao. Wala na siya roon. Pinoprotektahan niya ang pababa, kung saan ang momentum ay maaring maging pagbagsak kung hindi mo makokontrol ang iyong bilis. Bibilisan ng laban na. Ito ang lahat ng pinaghirapan ni Pacquiao sa pagpapatatag sa loob ng maraming taon. Babaguhin siya nito pabalik sa mga siklo ng hype, tugon, pagbibigay katwiran, at depensa. Idudulot nito ang kanyang pangalan sa mga usapang hindi na nagsisilbi sa kanya. At para saan? Ang laha. Isang sweldo na hindi magpapabago sa kanyang buhay. Isang panalo na hindi magtataas ng kanyang katayuan. Isang pagkatalo na mangibabaw sa usapan magpakailanman. Naunawaan ni Pacquiao ang asymmetric risk. Naranasan na niya ito. Kapag ang downside ay mas malaki kaysa sa upside anuman ang resulta, ang desisyon ay nagawa na. Ang pagtanggi sa laban na ito ay hindi konserbatismo. Ito ay estratehiya, isang estratehiyang nakabatay sa mahabang memorya. Sa pag-unawa kung gaano kabilis sumikot ang mga salaysay. Sa pag-alam na ang pinakamapanganib na bagay para sa isang alamat ay hindi ang pagkatalo, kundi ang pagiging miskas. Ginugol ni Pacquiao ang buong karera niya sa pagtangging maging miskas. Mula sa underdog hanggang sa kampiyon. Mula sa brawler hanggang sa ganap na fighter. Mula sa global icon pabalik sa grounded na tao. Hindi niya isusuko ang kontrol na yon ngayon. Kaya naman hindi siya mapapagalaw ng $35M. Dahil sa yugtong ito, ang tunay na panganib ay hindi ang pagpasok sa ring, kundi ang pagpasok sa maling kwento. Bakit hindi mahusay ang laban? Ang spectacle sa pagtanda. At bakit mas pinahahalagahan ni Pacquiao ang kredibilidad kaysa sa popularidad ng mga labanang pang-espektakulo ay makapangyarihan sa sandaling ito. Nangibabaw ang mga ito sa mga headline, bumabaha sa mga timeline at lumilikha ng ilusyon ng kaugnayan sa pamamagitan ng purong visibility. Sa loob ng ilang linggo, minsan, buwan, hindi na may iwasan ang mga ito. Dumarami ang mga numero, dumarami ang mga opinyon, nakatuon ang atensyon. Pagkatapos ay lumilipas ang oras, at ang natitira ay bihirang. Kung ano ang ipinangako ng sandali. Nasaksihan ni Manny Pacquiao ang paulit-ulit na pattern na ito ng sapat na katagalan upang makilala ang katapusan nito bago ito magsimula. Nakita niya kung paano kumatanda ang mga labanang pang-espektakulo, hindi mabagal, kundi brutal. Hindi ito umuunlad sa mga respetadong kabanata. Lumiliit ang mga ito bilang mga footnote, kadalasang naalala ng may pagkaasiwa sa halip na pagmamalaki. Ang kamalayang iyon, ang humuhubog sa kung paano niya tinitingnan ang alok ni Jake Paul. Ang mga labanang pang-espektakulo ay hindi nabibigo dahil hindi ito mapagkumpetensya. Nabibigo ang mga ito dahil kulang sila sa integridad sa konteksto, hindi sila natural na nakaupo sa loob ng karera. Ang isang boksinggero, hindi nila sinasagot ang mga tanong na mahalaga sa esport. Umiral sila. Katabi ng boxing, hindi sa loob nito. Naunawaan ni Pacquiao na mapanganib ang pagiging katabi. Ang isang karerang itinayo sa piling kompetisyon ay nagkakaroon ng kahulugan sa
pamamagitan ng pagpapatuloy. Ang isang laban ay nabubuo sa isa pa. Ang mga estilo, panahon, panganib at adaptasyon ay nag-ugnay. Kahit ang mga pagkatalo ay umaangkop sa ecosystem na iyon. May katuturan ang mga ito dahil may katuturan ang balangkas. Ang mga laban sa panoorin ay sumisira sa balangkas na iyon. Lumilikha sila ng mga nakahiwalay na sandali na walang lahi. Hindi sila bumubuo ng pasulong o paatras. Hindi nila pinalalalim ang pag-unawa, pinapalitan nila ito ng novelty. At ang novelty ay may maikling shelf life. Alam ni Pacquiao na ang kasaysayan ay hindi nagpapatawad sa novelty. Pagkalipas ng mga taon, kapag ang ingay ay kumukupas, ang konteksto ay mas mahalaga kaysa sa atensyon. Ang mga boksingero ay naalala para sa kanilang palagyang pinaninindigan, hindi para sa kanilang sandaling nilandi. Kaya naman inuuna ni Pacquiao kredibilidad labis na ang popularidad. Ngayon, pabago-bago ang popularidad. Mabilis itong tumataas at kasing bilis din nitong nawawala. Lumalala ang kredibilidad. Tumataas ang bigat nito sa paglipas ng panahon. Nagiging mas mahirap hamunin habang tumatagal ito. Gumugol si Pacquiao ng mga dekada sa pagbuo ng kredibilidad na iyon sa mabagal na paraan, sa pamamagitan ng panganib laban sa mga kapantay, sa pamamagitan ng pagkadismaya laban sa mga kapantay, sa pamamagitan ng mga pagkatalo na hindi nangangailangan ng paliwanag dahil lehitimo ang kompetisyon. Kinakatawan ni Jake Paul ang ibang ekonomiya. Sa ekonomiyang iyon, ang kaugnayan ay naghihiwalay sarsom. Ang atensyon ay pinapalitan ng tagumpay. Ang pakikipag-ugnayan ay pinapalitan ng pagsusuri. Ang mga kagamitang iyon ay epektibo, ngunit gumagana ang mga ito sa ibang aksis. Hindi hinuhusgahan ni Pacquiao ang aksis na iyon. Hindi lang siya kabilang. Dito, ang pagtanggap sa laban ay magpapababa sa linya sa pagitan ng dalawang sistemang pinaghiwalay niya sa buong buhay niya. Iminumungkahi nito na ang kredibilidad ng mga piling tao at ang popularidad ng viral ay maaring palitan. Hindi sila ganoon. Naunawaan ni Pacquiao na kapag lumabo na ang linyang iyon, hindi na ito muling lilitaw. Hindi naghahati-hati. Ang mga manonood, nag-iipon sila. Pinakasimple nila. Naalala nila ang pinakamaingay na sandali at nakakalimutan ang tahimik na pagkakapare-pareho na nauna rito. Ganito kahira. Tumanda ang mga laban sa palabas. Hindi lang sila basta nagdaragdag ng isang kabanata. Binago nila ang buong libro. Nakita rin ni Pacquiao kung paano binabago ng mga labanang palabas ang dinamika ng kapangyarihan. Inililipat nila ang kontrol palayo sa mga mandirigma, patungo sa mga plataporma. Nagiging algorithmic ang mga salaysay. Ang kahulugan ay hinuhubog ng reaksyon sa halip na refleksyon. Para sa isang taong tulad ni Pacquiao, na pinahahalagahan ang pagiging autor kaysa sa pagkakalantad, ang pagkawala ng kontrol na iyon ay hindi katanggap-panggap. Ang kanyang karera ay tinutukoy sa pamamagitan ng pagpili. Ang mahihirap na landas dahil napanatili nila ang pagiging autor. Lumaban siya ng mawalan. Siya ng impluensya. Umanga siya ng nanganganib itong matalo. Hindi niya kailanman hinabol ang pinakamadali o pinakamaingay na opsyon dahil ang mga opsyong iyon ay bihirang mag-alok ng pangmatagalang kahulugan. Ang desisyong ito ay sumusunod sa parehong lohika. Ang pagtanggi sa laban ay hindi isang moral na pahayag. Ito ay isang estruktural na pahayag. Sinasabi nito, hindi ito nararapat sa arkitektura ng aking karera. Kinikilala rin ni Pacquiao na ang mga laban sa palabas ay lumilikha ng maling katumbas. Nilalagay nila ang panghabang buhay na disiplina at panandaliang visibility sa isang entablado at nagkukunwaring patas ang paghahambing. Hindi yon nakakainsulto, nakaliligaw ito. Ang mga boksingero na nag-alay ng ilang dekada sa larangan ay nararapat sa ibang balangkas ng pagsusuri. Hindi kailangang ipagtanggol ng malakas ni Pacquiao ang paniniwalang iyon. Malinaw na ipinapahayag ito ng kanyang pagtanggi. Mayroon ding responsibilidad sa henerasyon dito. Pinapanood ng mga nakababatang boksingero ang ginagawa ng mga alamat, hindi ang sinasabi nila. Kapag hinahabol ng mga alamat ang palabas, ipinapahiwatig nito na may bisa ang mga shortcut. Na optional ang pasensya. Ang kredibilidad na iyon ay maaring palitan ng atensyon. Ayaw magpadala ng signal na iyon si Pacquiao. Alam niyang nahihirapan na ang boksing na mapanatili ang mga panloob na pamantayan nito. Ayaw niyang mag-ambag sa kanilang pagguho kahit hindi sinasadya. Ginagantimpalaan ng kasikatan ang kasalukuyan. Ginagantimpalaan ng kredibilidad ang hinahara. Pinili ni Pacquiao ang hinahara. Naunawaan niya na ang pagtanggi sa laban na ito ay maaring makalito sa mga tagahanga na nakikita ang pera bilang pangunahing motibasyon. Ngunit ang relasyon ni Pacquiao sa pera ay hinog na. Hindi na nito binibigyang kahulugan ang tagumpay.
Sinusukat nito ang integridad. Sa isang punto, ang pera ay nangangahulugan ng kaligtasan. Ngayon, ang kaligtasan ay nangangahulugan ng pag-alam kung kailan hindi mahalaga ang pera. Mahirap unawain ng mga tagamasid ang transisyong iyon dahil sumasalungat ito sa mga karaniwang naratibo. Itinuturo sa atin na ang mas malaking alak ay katumbas ng mas magandang desisyon, na ang pag-alis sa pera ay hindi makatwiran. Alam ni Pacquiao ang mas mabuti. Matagal na siyang nabuhay upang makita kung paano ang mga makatwirang desisyon ay kadalasang naunawaan ng mali sa sandaling ito at naunawaan lamang sa pagbabalik-tanaw. Ang mga laban sa palabas ay nakakapanabik na ngayon dahil madali itong iproseso. Hindi ito nangangailangan ng pasensya o kadalubhasaan. Nag-aalok ang mga ito ng agarang kabayaran. Ngunit hindi ginagantimpalaan ng kasaysayan ang kadakilaan. Ginagantimpalaan nito ang pagkakaugnay, at ang pagkakaugnay-ugnay ang pinoprotektahan ni Pacquiao. Bakit hindi na negosasyon si Pacquiao tungkol sa kaugnayan, at paano naging kapangyarihan ang pagsabi na hindi may panahon na kailangang sagutin ni Manny Pacquiao ang bawat pagkakataon. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ang pagbaliwala sa mga ito ay nangangahulugan ng pagkawala. Marupok ang kaugnayan. Ang momentum ay ang kaligtasan. Ang pagsasabi ng hindi ay may mga kahihinatnan na kayang bayaran ng ilang mandirigma. Wala na ang panahong iyon. Hindi na pinag-usapan ni Pacquiao ang kaugnayan dahil hindi na siya binibigyang kahulugan ng kaugnayan. Ang kanyang pangalan ay hindi tumataas o bumababa batay sa panlabas na anyo. Hindi ito nangangailangan ng pagpapanatili. Hindi nyo kailangan ng mga paalala. Binabago ng kalagayang iyon ang paraan ng paggawa ng mga desisyon. Malinaw na inilunsad ng alok ni Jake Paul ang pagbabagong iyon. Para sa mga mandirigmang patuloy na umaangat, ang $35M ay magiging isang angkla, isang bagay na napakabigat para lampasan. Para kay Pacquiao, ito ay isang pagsubok sa pagpapahalaga sa sarili. Tinatanong nito kung ang kaugnayan pa rin ang humihila sa kanya, o kung lumalayo na. Ba siya rito ngayon? Pinili niya ang huli. Naunawaan ni Pacquiao na ang kaugnayan ngayon ay kadalasang transaksyonal. Hinihingi nito ang pakikilahok sa mga usapang hindi mo kontrolado. Ginagantimpalaan nito ang visibility kaysa sa substance. Pinipilit nito ang mga tao na manatiling available, tumutugon at madaling umangkop sa mga uso. Nag-opt out si Pacquiao sa ekonomiyang iyon. Hindi niya kailangang maging updated para igalang. Hindi niya kailangang maging nakikita para malala. Ang kanyang kaugnayan ay pangkasaysayan, hindi pang algoritmo. Mahalaga ang pagkakaibang iyan. Ang tagumpay ni Jake Paul ay nakabatay sa patuloy na paggalaw, sa pananatiling nasa loob ng mga siklo ng atensyon, sa pag-convert ng kontrobersya sa pera. Nangangailangan iyon ng pagiging available, palaging maging bahagi. Ang susunod na sandali, ang kapangyarihan ni Pacquiao ngayon ay nasa pagliban ng kawalan, ay lumilikha ng kaibahan. Lumilikha ito ng biga. Kapag nagsasalita o gumagalaw siya, mahalaga ito dahil hindi niya ito madalas gawin. Ang pagsasabi ng hindi ay nagpapanatili ng bigat na iyon. Ang pagtanggap sa laban na ito ay nagpapahina nito. Alam ni Pacquiao na ang kaugnayan na hinihimok ng palabas ay nangangailangan ng pag-uli. Ang isang laban ay nagiging inaasahan. Ang inaasahan ay nagiging presyon. Ang presyon ay humahantong sa pagbibigay katwiran. At bigla, ang mandirigma ay tumutugon sa halip na pumili. Naranasan na niya ang buhay na iyon. Sa loob ng mga dekada, sinagot niya ang mga hamon dahil tinutukoy nito ang kanyang paganga. Ngayon, ang pagsagot sa mga hamon ay muling nagbibigay kahulugan sa kanyang pagbaba. Ang pagbabaligtad na iyon ay banayad, ngunit mapagpasyahan. Ang pagtanggi sa laban ay hindi pasibo. Ito ay isang paggigiit ng kontrol. Hindi na pinatutunayan ni Pacquiao na siya ay kabilang. Nagpapasaya siya kung saan siya kabilang. Ang pagkakaibang iyon ay nagmamarka ng paglipat mula sa kalahok patungo sa nakatatanda, mula sa isang taong hinubog ng esport patungo sa isang taong humuhubog sa mga hangganan nito sa pamamagitan ng halimbawa. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtanggi ay tila matatag sa halip na magkasalunga. Nagbago ang pagkakakilanlan ni Pacquiao. Hindi na siya pangunahing isang boksingero na sumusuri sa mga laban. Siya ay isang taong sumusuri sa mga naratibo. Tinatanong niya kung ang isang desisyon ay naayon sa kanyang mga pinahahalagahan, sa kanyang pamilya, sa kanyang pamana, at sa kanyang pag-unawa sa responsibilidad. Nabigo ang laban ni Jake Paul sa lahat ng mga pamantayang iyon. Hindi nito hinahamon siya sa paraang magbubunga ng paglago. Hindi nito pinararangalan ang ecosystem na lumikha sa kanya.
Hindi nito nagdaragdag ng kalinawan sa kanyang kwento. Nagdaragdag lamang ito ng ingay. Natutunan ni Pacquiao na ang ingay ay magastos. Nangangailangan ito ng tugon. Nangangailangan ito ng paliwanag. Nangangailangan ito ng pakikipag-ugnayan. Laha. Ang ito ay nag-aalis ng atensyon mula sa kung ano palaga ang mahalaga sa kanya ngayon. Ang kanyang buhay ay hindi na umiikot sa pagpapatunay ng kakayahan. Umiikot ito sa pagprotekta. Sa pagkakaugnay-ugnay. Kabilang dito ang pagprotekta kung paano naunawaan ng kanyang mga anak ang kanyang mga pagpipilian, kung paano binibigyang kahulugan ng mga batang mandirigma ang kanyang halimbawa, at kung paano binubuo ng kasaysayan ang kanyang huling kabanata. Ang pagsasabi ng hindi sa $35M ay hindi kabayanihan. Ito ay par-pareho, na ayon sa isang lalaking minsang tumanggi sa mas madaling landas upang habulin ng mas mahira, na ayon sa isang taong hindi kailanman nag-optimize para sa ginhawa noong kinakailangan ang paglago, at ngayon ay tumatanggi sa kakulangan sa ginhawa kapag ang paglago ay hindi na ang layunin. Naabot na ni Pacquiao ang yugto kung saan ang pagtitimpi ang kanyang pinaka-makapangyarihang kasangkapan. Sa boxing, ang pagtitimpi ay madalas na hindi na unawaan biglang pagbagsak. Sa katotohanan, ito ay kahusayan na ipinapahayag sa labas ng ring. Ang pag-alam kung kailan hindi dapat makialam ay kasing halaga ng pag-alam kung kailan dapat sumulong. Natutunan ni Pacquiao ang aral na iyan sa loob ng maraming taon. Ang tunggalian. Hindi niya kailangang matutunan itong muli sa pamamagitan ng palabas. Mayroon ding psikolohikal na kalayaan dito na minamaliit ng mga tagahanga. Ang pagtanggi sa pera ay nag-alis ng impluensya na iniisip ng iba na mayroon sila sa iyo. Tahimik nitong pinapawi ang pressure. Ibinabalik nito ang kalayaan. Ang pagtanggi ni Pacquiao ay nagpapahiwatig na ang kanyang mga desisyon ay hindi na reaktibo. Ang mga ito ay nakauga. Nakaugat sa pananampalataya, nakaugat sa pamilya, nakaugat sa pag-unawa sa oras na hindi na siya minamadali. Ang pagiging nakaugat na iyon ay hindi tugma sa mabilis na siklo ng influencer boxing. Ang mga siklong iyon ay nangangailangan ng patuloy na paganga. Mas malaking yugto, mas malaking gimmick, mas malaking araw ng sweldo, palaging higit pa. Ayaw ni Pacquiao ng higit pa. Gusto niya ng pagkakahanay. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtanggi sa laban ay hindi parang katapusan, parang katatagan. Isang pagtangging pumasok muli sa isang bagyong hindi na niya kailangang kahakin. Ang kapangyarihan ni Pacquiao ngayon ay hindi pisikal na pangingibabaw. Ito ay piling pakikipag-ugnayan kapag pinili niyang magsalita. Nakikinig ang mga tao. Kapag pinili niyang kumilos, may bigat ito. Kapag pinili niyang hindi makisali, malinis nitong isinasara ang mga pinto. Iyan ang pribilehiyo ng isang taong hindi na napagkamalan ang kaugnayan sa kahalagahan. Ang laban ni Jake Paul ay mangangailangan kay Pacquiao na ipaliwanag ang kanyang sarili ng walang katapusang sa mga tagahanga, media, kritiko, at mga nagdududa. Ang pagtanggi rito ay hindi nangangailangan ng anumang paliwanag. May katuturan ang katahimikan. Dahil nasabi na ni Pacquiao ang lahat ng kailangan niyang sabihin sa loob ng mga dekada ng disiplinadong panganib. At ngayon sa pamamagitan ng disiplinadong pagpipigil, bakit ang pagtanggi sa $35M na labanan ang maaaring pinakamagaling na desisyon ni Pacquiao sa pagtatapos ng bawat magandang karera? May isang desisyon na hindi mukhang dramatiko, ngunit tumutukoy sa lahat ng nauna. Rito, para kay Manny Pacquiao, ang pagtanggi sa isang $35M na laban kay Jake Paul ay maaring ang desisyong iyon. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kalaban, kundi dahil sa kung ano ang pinoprotektahan ng pagtanggi. Naabot na ni Pacquiao ang pinakabihirang posisyon sa profesional na sports, isang lugar kung saan ang oportunidad ay hindi nakatumbas ng obligasyon, kung saan ang pag-uo ay hindi automatikong nangangahulugan ng pagunlad, kung saan ang pag-alis ay hindi takot, kundi pagiging autor. Binabago ng posisyong iyon kung paano hinuhubog ang pamana. Karamihan sa mga mandirigma ay nawawalan ng kontrol sa kanilang mga katapusan. Ang katawan ang nagpapasya, ang merkado ang nagpapasya, ang oras ang nagpapasya. Si Pacquiao, sa hindi pangkaraniwang paraan, ay nagpapasya pa rin. At ang kanyang pagpapasya ngayon ay mas mahalaga kaysa sa anumang nagawa niya noon, dahil ipinapakita nito kung ang kanyang karera ay isang pagkakasunod-sunod ng mga reaksyon o isang magkakaugnay na arko. Kinukumpirma ng pagtangging ito ang pagkakaugnay-ugnay. Ang isang $35M na laban kay Jake Paul ay hindi iral sa loob ng kwento ni Pacquiao. Ito ay upo sa tabi nito, maingay at nakahiwalay, humihingi ng atensyon habang walang iniaalok na lalim.
Hindi nito susubukin ang kasanayan sa isang makabuluhang paraan. Hindi ito lulutasin ang isang hindi natapos na kabanata. Hindi nito mapapalawak ang pag-unawa. Kung sino si Pacquiao o kung sino siya, mapagkakakitaan lamang nito ang kanyang pangalan. Naunawaan ni Pacquiao na ang pagkita ng pera ng walang kahulugan ay pagguho. Tahimik. Itong naglalaho, hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa hindi pagkakatugma. Tumitigil sa pagbibigay kahulugan ang kwento. Nababasag ang arko. Parang hiniram ang wakas. Iyan ang iniiwasan niya. Ang pamana ay hindi marupok kapag ito ay nakamit ng tapat, ngunit ito ay mahina kapag ito ay ginamit muli. Kapag ang mga tagumpay na nakabatay sa disiplina ay muling ibinabalot bilang nilalaman, nagbabago ang kahulugan. Ang trabaho ay namatay. Ang sakripisyo ay natatakpan. Hindi kailanman pinayagan ni Pacquiao ang pagpapatayo na iyon. Sa buong karera niya, tinanggap niya ang mga brutal na panganib dahil lamang sa napapanatili nito ang integridad. Nilabanan niya ang mga kalaban na maaring talunin siya. Pumasok siya sa mga sitwasyon na naglantad sa kanyang mga limitasyon. Natalo siya sa publiko, natuto ng malinaw at bumalik ng walang dahilan. Ang mga pagpiling iyon ay nagbuo ng tiwala. Tiwala mula sa mga tagahanga. Tiwala mula sa mga mandirigma. Tiwala mula sa kasaysayan. Ang tiwala na iyon ay mas mahalaga kaysa sa $35M. Naunawaan ni Pacquiao na ang tiwala ay tumatagal na mga dekada upang mabuo at ilang segundo upang paganahin. Ang paggangga sa isang palabas na laban ay hindi sisira rito, ngunit babaluktutin nito ito sa paraang hindi na lubusang may tama sa bandang huli, dahil ang kasaysayan ay hindi proporsyonal na naalala. Ang mga wakas. Ang huling imahe ay nananatili. Ang huling desisyon ay nagbabago ng anyo ng alaala. Ang huling kabanata ay nagbibigay kulay sa buong libro. Ayaw ni Pacquiao na ang kanyang huling kabanata ay maging isang negosyong may kaugnayan. Gusto niya itong maging isang kumpirmasyon ng pagkakahanay. Pagkakahanay sa pagitan ng kung sino siya noon at kung sino siya ngayon. Hindi na siya ang taong dapat lumaban upang mabuhay. Hindi na siya ang taong dapat lumaban upang patunayan. Hindi na siya ang taong dapat lumaban upang manatiling nakikita. Isa siyang taong maaring pumili, hindi lumaban at manatiling buo. Bihira. Ang pagiging buo sa boxing. Madalas na ginagantimpalaan ng esport ang labis. Mas maraming laban. Mas maraming pinsala. Mas maraming pagkakalantad. Bihira nitong ginagantimpalaan. Ang pagtitimpi. Ang mga mandirigmang huminto ng malinis ay hindi naunawaan. Ang kanilang disiplina ay napagkakamalang pag-iwas. Alam ni Pacquiao na darating ang hindi pagkakaunawaan. Tinatanggap niya ito. Dahil alam din niya na ang oras ang huling hukom. At mas pinapaboran ng oras ang pagkakaugnay-ugnay kaysa sa palabas. Pagkalipas ng maraming taon, ang tanong ay hindi na magiging ampersand quote. Bakit hindi kinuha ni Pacquiao ang pera? Ampersand quote. Ang tanong ay magiging ampersand quote. Bakit naging makabuluhan ang kanyang karera mula simula hanggang katapusan? Ampersand quote. Ang pagtanggi sa laban na ito ay sinasagot ang tanong na iyon ng maaga. Ipinapakita nito na ang paglalakbay ni Pacquiao ay hindi tungkol sa paghabol sa bawat pagkakataon, kundi tungkol sa pagpili ng mga tama. Na ang kanyang kadakilaan ay hindi aksidente, kundi pinangasiwaan sa pamamagitan ng mahihirap na desisyon. Na ang kanyang kapanahunan ay hindi nagbura sa espiritu ng kanilang mandirigma. Pinuno nito ito. Patuloy na hahanapin ni Jake Paul ang mga kalaban. Ang ekonomiya ng palabas ay patuloy na lumalago. Patuloy na gagantimpalaan ng atensyon ang mga bagong bagay o karanasan. Hindi kailangang tutulan ni Pacquiao ang alinman sa mga iyon. Tumabi lang siya. Ang pagtalikod na iyon ay hindi pag-atras. Ito ay pagkumpleto ng pagkumpleto ay nangangahulugan ng pagkilala kung kailan. Ang mga karagdagang kabanata ay ulitin lamang ang mga tema sa halip na palalimin ang mga ito. Nangangahulugan ito ng pag-unawa na ang katahimikan ay maaring maging mas makapangyarihan kaysa sa pakikilaho. Nangangahulugan ito ng pagtitiwala na ang nabuo na ay hindi nangangailangan ng patuloy na pagpapatibay. Naabot na ni Pacquiao ang pag-unawang iyon. Ang $35M na laban ay nakakaakit lamang kung pera pa rin ang sukatan. Para kay Pacquiao, nagbago na ang sukatan. Ito ngayon ay integridad, pamilya, halimbawa, at pagkakapare-pareho ng salaysay. Ang mga bagay na iyon ay hindi mabibili. Maaari lamang itong protektahan. At ang proteksyon ay kadalasang mukhang pagtanggi. Ang desisyong ito ay nagpapakita kay Pacquiao hindi bilang isang mandirigmang umiiwas sa panganib, kundi bilang isang lalaking nakaranas na ng sapat na panganib. Hindi bilang isang alamat na kumakapit sa kaugnayan,
kundi bilang isang taong sapat na ligtas upang hayaang lampasan siya ng kaugnayan. Sa isang esport na nahuhumaling sa mga pagbabalik, ang pagtangging ito ay isang kakaibang uri ng pahayag. Sinasabi nito, tapos na ako sa paghabol at hindi ako walang laman. Mas mahirap ihatid ang mensaheng iyan kaysa sa kahit anong sunto. At maaring ito na ang pinakamatapang na mensaheng nagawa ni Manny Pacquiao. Hindi dahil sa nagastos niya ito, kundi dahil wala naman talaga itong nagastos sa kanya. Ang tunay na mahalaga